Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay isang napakagandang araw ng Panginoon, sapagkat tayo ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa ika-6 na po anibersaryo ng Taytay Church of Christ. Sa loob ng 6 na po taon, nasaksihan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan natin ang kanyang kadakilaan at pinatunayan niya ang kanyang kakapatan sa bawat yugto ng ating pagkanakbay bilang isang iglesia. Hindi man naging madali ang daan, ngunit sa bawat pagsubok, nariyan ang Diyos, tapat, maawain at hindi nagkulang. Kaya narito ngayon, buhay, lumalago at patuloy tayong naglilingkod. Mga kapatid, ang anibersaryo ito ay hindi lamang simpleng selebrasyon. Isa itong paalaala na ang ating Diyos ay naging tapat noon at siyang Diyos na tapat ngayon at magpakailanman. Kaya't sabay-sabay natin isigaw, purihin ng Diyos! Tayo po ay tumayo lahat at mabuhay ang Iglesia ni Cristo!
Jesus at the center of it all.
Yes, Jesus, it's all about you. We want you. To
Congratulations sa Taytay Church of Christ. 60th year ng worship celebration na ginagawa na nagpalipat-lipat sa mga maraming lugar. Congratulations! At lalo na sa mga kapatiran sa buong Rizal, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Dahil nagtutulungan ang palakasan ng mga iglesia. Yan ang talagang tunay na iglesia. Palakpakan natin ang iglesia ni Cristo. Ngayon, pakinggan muna natin ang banggit ng banal na kasulatan. Dahil una sa lahat, wala tayong tinataas kundi Panginoon sa Kristo at ang kanyang salita lamang. Pakinggan natin ang banggit ng banal na kasulatan sa Kolosas 2:6 hanggang 7, ganito sinasabi. Dahil tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Pagpalain na nga ang bawat isa na nakinig ng banal na salita nito. Muli sa Panginoon ang papuri. Elder Joel nag-adlib. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasi sinubos po ang aming kasiyahan na minay-welcome namin kayo sa gawain ito at para i-celebrate yung church anniversary at ganoon din yung ating Sunday worship service. Lahat ng nandito, karamihan ay nakasama ng Taytay Church of Christ sa paglalakbay sa loob ng 6 na taon sa pamamagitan ng katabatan ng Diyos na kanyang pag-ibig at ng kanyang biyaya. At alam ko sa aking sarili na sa patuloy namin paglalakbay, kasama pa rin namin ang Diyos na kanyang katabatan, kanyang pag-ibig at kanyang biyaya. 60 years old ang Taytay Church of Christ. Medyo bata pa po. Hindi katulad ng mga local churches dito sa Rizal. Alam ko, meron ng mga sumuli niya churches sa Dakong Rizal. Alam ko, Cardona, Teresa, Lambak, Moro. Pero kami po, 60 years old. Bagamat pag 60, tinatawag na senior. Ano po? Pero kami po sa Taytay Church of Christ, mga batang-bata po kami. Basic reto po kami. Para kami ay maging mga bata. Hindi ka pareho nang pupunta pa sa mga cosmetic center, derma, para gabastos ng libo-libo. Kami po, mga elder po, at karamihan mga pananampalataya sa Dakong Church. Dakong Taytay ay bata-bata. Ito po ang aming sikreto, murang-mura lang po. Ito po, 30 pesos. Picture. Anyway, maraming salamat po at nakasama namin kayo sa isang napakagandang araw na ito na tayo ay pinagpala. Tayo po ay sama-samang manalangin. Amang banal na labang kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iningatan niyo, Panginoon, ang lahat ng mga nanampalataya na nanggaling pa sa malayong lugar. Bagamat meron masamang panahon, alam namin na iyo ang kontrol. Alam namin na hindi mo pababayaan ang gawain ito, na hindi magkaroon ng kapayapaan, ng katuparan, ng kagalaman ang iyong iglesia dito sa Dakong Taytay, kasama ang iba't ibang local churches. Maraming salamat po sa pag-iingat. Salamat po at iningatan niyo ang aming speaker na mula pa sa napakalayong lugar. Maasa kami, Lord, na iingatan mo po siya, bibigyan po siya ng karunungan, ng katalinuhan, para maipahayag niya ng maliwanag ng mensahe mo para sa amin, para sa ika-6 na taon na pagkatatatag ng iyong iglesia sa Dakong Taytay.
Maraming salamat, Panginoon, sa 60 years na journey ng inyong iglesia. Salamat po sa mga namuno dito ng mga unang panahon. Salamat po sa mga elder. Salamat po sa mga nagdaang mga mangangaral. At alam namin, Panginoon, na patuloy mong sasamahan kami sa halap ng aming mga paglalakbay. Iingatan mo, especially ang aming Pastor Albert and Pastor Gary. At alam namin na sa aming panibagong paglalakbay, marami pang taon ang idadagdag nyo sa inyong iglesia sa Dako ng Taytay. Ito po, Panginoon, ang aming sama-sama dalangin at umaasa kami na magiging mapayapa at punong-puno ng kabanalan ang gawain namin ito ngayong tanghali. Sa tanging pangalan lang ni Jesus, ito ang aming sama-sama dalangin ngayon at magkailanman. Amen. Pwede na po kayo po.
Let us welcome our speaker for today, Brother Gilbert Abella, Minister Pines Church of Christ. Good afternoon mga kapatid. Patingin niyo po ang inyong mga katabi. Good afternoon po. Congratulations po, kaya na nasabi ng kapatid po natin. Happy Senior Citizens Day. No? Dahil birthday po ng Taytay Church of Christ. On behalf of the Church of Christ of Christ, we would like to extend our greetings for sa inyo na pagdirigo po ng ika-6 na dekada ng pagkakatatag po ng Iglesia ng ating Panginoong Kristo dito po sa Taytay. And I just want to share a little history and experience ng inyong lingkod dyan po sa Iglesia ng sa Taytay. Para po sa inyong maalaman, noong ang tagapangaralan ko po ay si Pastor Charlie Olivar. Meron po pangangaral na ginawa po dyan sa may limutan ko yung lugar. Ano po? Amono. May pangangaral po dyan sa Amono noon. At kami po yung mga estudyante from Manila Bible Seminary. Kami po yung mga nag-house to house po doon sa Amono Rizal. Kung hindi ako nagkakamali, that was year 2000. Si Pastor Charlie Olivar, he used to be a member of Christ Terraces. At ako po, kami po ay member din po ako ng Christ Terraces. Ano po, para po sa inyong kaalaman. Anyway, so yun na po yung naalala ko po. At isa pa pala, ang naalala ko. Nung huling punta ko po dyan sa Taytay, yung kalsada nyo po, yung kalsada nyo, pasok doon, parang hindi nagbago, no? Ganun pa rin. Pero yung kapilya, lumaki, no? May mga, lumaki yung kapilya po eh. Pero yung kalsada, sabi ko yung kapasaran ko, pero ito pa na kami Taytay. Sabi ko, ito na yung kalsada dati. Ganun eh. Anyway, good afternoon mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? It's another wonderful afternoon that we as a Christian, that we as a member of the Church of Christ, nagsa-celebrate po tayo at kami po ay nakikisa sa inyong pagdiriwang po ng ika-6 na taon o 6 taon ng pagkakatatag ng Iglesia ng ating Panginoon dito po sa Taytay. And the topic that was given to me, entitled 6 Decades of Faithfulness Rooted in God's Love. At ang topic po, at ang Bible verse na nakita po natin at binigay niyo po sa inyong lingkod, ito po sa Colossians chapter 2, verse 6 hanggang verse 7. Dire-diretso na po tayo, mga kapatid. At ang sabi po ng Colossians chapter 2, verse 6 up to 7, so then, as just you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Let us pray first. Father God in heaven, we thank you so much for this such a wonderful afternoon that you have given to us to celebrate, Father God, ng ika-6 taon ng Iglesia mo dito sa Taytay. We pray, Father God, that this message will inspire us and will encourage us and will motivate us, Father God, to continue serving you, Father God, after po, Panginoon, ng 6 na dekada ng paglilingkod ng iyong Iglesia dito sa Taytay. We pray and that the Holy Spirit speaks through us sa hapon ito at ikaw po ang mabigyan po ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po dyan, mga kapatid, Paul now admonishes the believers to walk in Christ just as they received Him. Alam nyo, yung kwento po dito ni Apostol Pablo, nung sinulat niya po ito sa iglesia sa Colossus, he admonishes the believers doon po sa Colossae, doon po sa church, na makita sa kanila ang buhay ni Kristo dahil tinanggap nila si Kristo.
So sabi dyan, na-admonish niya that they should walk in Christ. Kaya yung number 1 na gusto ko tingnan natin, ang sabi ng number 1, so walk in Him. Ano po? So walk in Him. In Colossians chapter 2, verse 6, it says, so then, just as you receive Christ as Lord, continue to live your lives in Him. Di ba? Sabi doon, magpatuloy kayo. Dahil tinanggap niyo ang Panginoon, you should continue to live your lives in Him. So, ibig sabihin, ano man po yung mga natutunan po natin, ano po, dapat ito po ay mag-manifest sa buhay. Dapat nakikita sa kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mamuhay, kung paano po tayo makisalamuha sa tao, kung paano po tayo makipag-ugnayan sa kapwa-tao po natin, at yun po ang hinahanap ng Diyos sa buhay po natin. Eh sabi po ni Apostol Pablo, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, yung salitang continue, patuloy kayo at magpatuloy kayong lumakad ng may kabanalan sa ating Panginoon. And when Paul says, walk in Him, sabi diyan, he's saying more than just live a good life or be a good Christian. He's saying, walk, live, and behave out of the union you have with Christ. Ano sinasabi dito mga kapatid? Naniniwala tayo na ito pong Taytay Church, marami po kayong mga napagdaanan. Sabi ng kanina matotoo ni brother. Marami po mga experiences. At still, lumalago ang iglesia diyan po sa Taytay Church of Christ. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ang sabi ni Pablo, hindi lamang po basta lumakad, kundi ang sabi doon, he is saying, walk in Him and behave out of the union. Ano po you have in Christ? Not just, Jesus Christ, not just, kilala mo lang siya, not just you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you should also walk in Him according to His will and according to His purpose. Kaya nga, sabi pa, mga kapatid, sabi ko dito, kayo tuloy po, para makita ng mga kapatid natin. Slide. Yun. Kasi sabi po dyan, God is not calling us to what? To work for Him. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magtrabaho tayo para sa Kanya. Hindi ka tinawag ng Diyos para magtrabaho ka para sa Kanya. Tinawag tayo ng Panginoon. He is calling us to walk in Him. Iba po yung to work at iba po yung to walk. Bakit po ba tayo naglilingkod sa Diyos? Dahil ba tinawag ka para magtrabaho para sa Kanya? Kasi alam nyo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang nais ng Panginoon, makita ng tao, makita ng Diyos sa atin, na pinapabuhay natin ang salita ng Diyos. Alam nyo, yung kapag 60 ka, usually, sino po 60 dito pataas? Taas na naman. Yung mga senior citizen. Di ba po, kapag senior ka na, meron ka ng monthly. Ama mo, sino po yung tumatanggap ng pension? Taas na naman. Tumatanggap mo ng pension, ano? So, pag ito po yung tumatanggap na ng pension, di ba po, ginagawa mo, syempre, inaano mo yun eh. Kumbaga, nakadit na talaga, tatanggap mo yung pension, check mo yung card mo, gano'n. Pero habang pupunta ka doon sa bangko, sa ATM, di ba, usually, yung natin, nagpapasama ka, kasi ba, medyo may nararamdaman ka na, or di kaya, yung ATM na lang, ipapadala mo, para makuha yung pension mo, monthly. Yan ang mga sinabi din eh, mga kapatid eh. Pero, dahil ikaw po'y may pension na, dahil 60 ka na na, ano po, inisip natin, ano po, mga kapatiran natin, inisip natin, ay, ito, tulong sa church, o ito, yung ikapo, o ito, yung offering. At marami pang iba, nagiging concern tayo
lalapigin mo ikaw po isang Kristiyano, isang mananampalataya, nagiging concern ka na sa pagtulong sa church. At dahil kapag concern ka na sa pagtulong sa church, mga kapatid, ano po, yan po yung yan po nalulugot ang Panginoon. So ngayon, itong 60 years old ng Taytay Church of Christ, I believe, marami na pong na-embrace at marami na pong na-inspire, marami na pong napagpala na ginamit ang Diyos, ang Taytay Church of Christ, marami nang pinagpala ng mga tao. Amen po ba mga kapatid? Marami na pong siguro na-touch ang buhay. Marami na pong nakakilala sa Panginoon. Marami na po ang siyang lumapit sa Panginoon at tumanggap bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga, the purpose of our calling is not just to work for Christ, but to walk for Christ. Dapat lumalaman tayo ng may kabanata pa. Kasi, minsan di ba po, nahihiya tayo ipakita sa tao na tayo po'y mananampalataya. Minsan may ganun eh. Minsan nahihiya tayo magdala ng Biblia pag pupunta tayo sa kapilya. Excuse me, sa mga kabataan. Minsan natatakot tayo, nahihiya tayo magdala ng Bible. Pero dapat hindi natin ikahiya yun. Ano po? And by the way, hindi ka naman nagtatrabaho para kay Kristo eh. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, you should walk in Him. Lumakad ka na kasama si Kristo, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi niya, tuloy po. Sabi niya sa pangalawa, sabi dito, we are to be firmly rooted. Alam niyo, meron pong mga matatandang puno. Meron pong mabanggitin ng mga 10 puno ng mga matatanda, ng mga centennial tree na ito eh. Diyan po sa Negros, Oriental, diyan po sa may Canlaon, kung tawagin Canlaon, Balete Tree, ito po ay simula pa noong 687 Common Era or CE. Matandang puno. Diyan naman po sa Aurora, meron po tinatawag na Millennium Tree. Diyan po sa Aurora, diyan po sa lugar po dito sa amin sa norte. Ito po ay simula pa noong 1400s. Matagal na po ito. At meron po tinatawag na Bitacog Tree, diyan naman po sa Agusan del Norte. Gusto ko lang i-highlights dahil marami na pong bagyo, marami ng dilubyo, marami ng lindol, marami ng sakuna ang pinagdaanan ng mga punong ito. And gusto ko lang din i-highlights because of the roots. You see? Because of the roots. Because of yung ugat. Matibay yung ugat, matanda ng puno, hindi nasira, hindi na punot, patuloy na nakatindig. Century old Balete Tree. 1600s, dyan po sa Situhor. Ganun din. Kalumpang Tree, 1770, dyan naman po sa Pangasinan. Giant Toog Tree, 1790 pa, nung dyan po sa Agusan del Sur. Meron din naman po Giant Dao, noong 1810 pa, dyan po sa amin, banda sa Bulacan. At Aguinaldos Chico, noong 1890 pa, dyan po sa Cavite. At meron tayong puno na tinatawag na Centennial Tree, dyan po sa La Union, simula pa noong 1896. At meron po tinatawag na Kalayaan Tree, dyan naman po sa Bulacan din, simula noong 1899. Bakit po natin sinasabi ito, mga kapatid? Because I just want to emphasize dahil itong mga puno na nabanggit, hindi lang po sila basta puno. Dahil marami ng bagyo, marami ng lindol, marami ng mga dilubyo, o marami ng mga disaster ang pinagdaanan. Marami mga tao ang napatay, marami na po ang nasira ang buhay, marami na po nawala ng tahanan. But then again, ito po mga puno na nabanggit po natin, still, sila po ay nakatayo pa rin ng matatag. Why? Simply because of the roots. Simply because of the ugat. So same thing with our personal relationship with Jesus Christ. Ano man ang mga bagyo, ano man ang mga dilubyo, ano man ang mga sakuna, ano man ang mga disaster na pwede natin pagdaanan sa buhay na ito,
Magdadepende yun kung malalim ba ang pagkakatayo ng pag-ibig ni Kristo sa buhay. Ikaw po ang makakasagot niyan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kapatid, malalim ba ang ugat mo? Yan. Diba? Yan naman eh. Ganun po kasi. Kasi, alam mo, logically speaking, kapag ang isang puno mababaw ang ugat, sa bagyo lang yan, kapatid, pag naihipan ng hangin yan, sila na yan. Ganun naman eh. Yun naman ang logic eh. Pero once na yung puno, just like what I mentioned dito po sa binanggit natin, ang dami na po mga dilubyo, pero still nakatayo pa rin sila. Nakikita po natin dito yung mga kapatid po natin na mamamahilan na. May 60 na rito, may 70. Sino po yung 70 rito? Nasa ako na. 70 na po. Congratulations po. 70. Ilang po? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sa taas. Ayun, meron na ano? May mga steps. Say 80 po, 80. Yung pa si brother, 80. 80 years old. 80 po, 80. Yan, 80. 80 na po. 80. Dito. 8 years assistant. 80, 81. Si nanay, 86. 86 na po eh. Pwede ba natin walang pangalan? Ito mga years. I'm sure matagal na kayo na Kristiyano. I'm sure matagal na kayo mananampalataya, right? Pero still, bakit ang tanong, bakit nandiyan pa lang po kayo? Ang tanong, bakit nandiyan pa kayo naglilingkod sa Panginoon? Ang tanong, bakit kahit na marami kayong pinagdaanan, still nandiyan pa rin kayo, sumasama pa rin kayo, nadadalagan pa rin kayo, nagbabasa pa rin kayo sa salita ng Diyos? And perhaps, makakasama pa kayo minsan sa evangelism. Bakit? Dahil malalim po ang pagkakatayo ng pananampalataya ng sa atin. Pwede po ba natin palakpan ang Panginoon? Purihin. So that's the thing. As a Christian, we are to be firmly rooted. Nakita niyo po, yung ugat nakita niyo po ang pagkakaiba. Ito, maliit lang, probably yung kanyang sala, o yung kanyang puno na nakikita siguro sa physical, pero yung ilalim niyo, di ba? Ang tibay-tibay, makikita mo naman eh. So, ibig sabihin, bilang Kristiyano, bilang nananampalataya, this means we intentionally drive our roots deep or drive our roots deeply in Christ. Kailangan palalimin pa natin. Kailangan palalimin pa natin ang pagkakaugat natin sa ating Panginoon. What I'm trying to say, mas malalim pa dapat ang ating relasyon sa ating Panginoon. No matter what happens, whatever it takes, we should cultivate our faith, we should cultivate our relationship with Jesus Christ intentionally. Sinasadya yung kapatid eh. Sinasadya yun. Hindi po ito by chance. Tandaan po natin ang buhay natin dito sa mundo. Our life here on earth is not just what? It's not just a series of chances. But indeed, it is a series of choices. Kapag tayo po'y gumawa ng isang bagay, kapag tayo pumili ng isang bagay, ibig sabihin, intentional mong ginagawa po yun. Same with our spiritual growth. Same with our spiritual life. If you want to be what? To be productive. If you want to grow spiritually, you have to be intentional. You have to be intentional. Hindi ka pwedeng, wala naman kung magawa eh. Sige, akin. Wala naman kung wala akong, pray ako ngayon, gagawin ko. Eh, paano kapag hindi ka pray? Hindi mo bibigyan ng priority. Paano kung nagdadapa ka? Paano kung halimbawa naglilinis ka? Tapos may nagkaya sa'yo, ay, sister, hindi mo na ako sister. Brad, hindi mo na ako sister kasi. May ginagawa ko. Minsan, optional na lang ang paglilingkod sa Diyos. Nawa hindi po ganun. We should prioritize God. And definitely, God
ng priorities. Minsan tayo na natalangin, Lord, please, bigyan mo ka ng ganito. Lord, please, grant me this, grant me that. Pero sa totoo, kapag sinasalamin ng Panginoon ang buhay mo natin, ginagawa mo lang optional ng Diyos eh. Right? So ito sa mga kapatid, pero yun ang katotohanan minsan. That is why sabi nito, this means we intentionally drive our roots more deeply in Christ. Palalimin mo yun. Hindi ka pwede dahil wala ka lang ginagawa, pupunta ka. Dahil wala ka lang trabaho, aating ka. Dahil wala ka lang, walang magawa eh. Ang sasabihin mo, wala naman, dito lang naman ako sa bahay, nakatambay na ako. Hindi, atin na. Hindi dapat gano'n. Dapat intentional. Ang ating pagdamit, ang ating pagkakantod, ang ating pagkakalalim, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, mga kapatid, tulog na eh. Kapatid, bakit tulog ka na? Nakikita ko, nakapikit. Naka-aircon tayo. Malamig yung upuan. No? Malamig ang lugar natin. Ano po? Tapos, ang oras natin, siesta time. Diba? So, dito kami dumadayo. Anyway, intentional. Ano po? Masabi po dito sa Psalms chapter 1, verse 2 to 3. Pwede po ba tutulungan niyo ako? Pakibasa natin lahat kung nakikita niyo po dyan. 1, 2, 3, go! That person is like a tree, planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Wala sabi ko ni David, ang mga nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang mga gumaganap at sa mga sumusunod sa lahat ng mga palatuntunan ng Diyos, kagaya daw siya ng ano, kagaya daw po siya ng isang puno na nakatanim saan? Sa wikang Tagalog, nakatanim sa batisan. Umulan, matuyuan, pero sabi po dyan, and whose leaf does not wither. Ibig sabihin, hindi siya matutuyo, hindi malalanta. Dapat gano'n din ang pananampalataya natin. Kaya ang tanong dito mga kapatid, yan po sa likod, yan po sa gitna, dito sa unahan. Saan po nakatanim ang ating pananampalataya? It should be intentional. Hindi po nag-chance lang. Hindi nagkakaroon lang. It should be intentional. We should put ourselves in the presence of God so that whatever the things that we're going through in life, hindi tayo mawawala, hindi ka matutuyuan, hindi ka mabagsak, hindi ka manghihina, hindi ka mawawala sa level ng pagkalampalataya mo, hindi ka matitiso. Ngunit, kasi alam mo sa sarili mo na ang pananampalataya mo nakatanim, nakaugat sa ating Panginoong Jesucristo. Amen! Pwede ko na palapalan ng Panginoon. Dapat nakatanim ang pananampalataya natin kay Kristo. You know what? Kasi pag sa tao lang, I'm telling you kapatid, kung sa tao ka lang, titingin, sigurado bukas makalawa, wala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nakapunta sa tao ka nakatingin eh. Why? Kasi ang tao puno ng kahinaan. Yung katabi mo, may kahinaan yan. Kahit maganda pa ang suot yan, may kahinaan yan. Kapag tinignan mo, sinalipin mo, ano po, inanalyze mo ang buhay niyan, manghihina. At ikaw din, na tumitingin sa Kanya, meron ka rin kahinaan na kapag tinignan niya ang buhay mo, posibleng manghina ka siya. See the point? That's why we're going to allow ourselves more, sabi nga eh, na maging patuloy na maglingkod at patuloy na itanim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ano sabi ko ng Hebrews chapter 12, verse 1 and verse 2? Ano sabi niya? Let us fix our eyes on Jesus because He is the perfect author and perfect finisher of our faith. We should focus our eyes on Him. Do not focus your eyes on your seatmates. Do not focus your eyes on our brothers and sisters. We should focus our eyes on Jesus. Marami na po mga Kristiyano po ang nawala sa paglilingkod. Simple lang ang sagot. Dahil
tumitingin ang mga ito sa mga tao. Kapatid, kung tayo po magsasama ng isang linggo lang, baka may makita ka sa akin na hindi mo magustuhan. Kapag tayo nagsama na kahit isang linggo lang, baka may makita rin ako sa iyo na hindi mo magustuhan. This is the point. Pero again, the Bible is always encouraging us that we should put our eyes and fix our eyes on Jesus. Dahil si Jesus, wala kang makikita ng kahinaan para ikatisod mo. Kung sa atin lang, kapatid, kaya nga si Pablo, sabi niya sa Romans chapter 7, sabi niya, ano ba itong buhay ko na ito? Ano ba itong sarili ko ito? Yung mga bagay na ayaw mong gawin, yun ang nagagawa ko. At yung mga bagay na gusto kong gawin, yun ang hindi ko nagagawa. Romans chapter 7. Kaya nga, sabi dito, sabi ni David, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season. Mamumunga siya. Kahit natagtuyot, dahil nandun po siya nakatanim, doon po sa ilog, ano mga kapatid, hindi po siya matutuyo, hindi po siya malalanda. Whatever they do, they prospers. Amen? At nakasalamat kayo. Alam niyo kapatid, kapag tayo ay nasa Panginoon, ano ba ang pinalagayan ng isang buhay mo? I'm telling you this. Ano man ang pinalagayan mo sa buhay mo? If your life is in Jesus, whatever you're doing, the Lord will bless you. Kasi isang Panginoon kayo, di ba? Alam mo, pag may-question ka, Kristiyano siya, pero hindi siya nagbubunga. Questionable yun. Hindi totoong Kristiyano yun. Kasi ang totoong Kristiyano, kailangan bumunga po yun. Ano man ang mangyari sa buhay mo. Kaya nga meron tayong Galatians chapter 5, verse 22 until verse 23. Ano sinasabi dyan? That is what? Fruit of the Holy Spirit. Kailangan makita yun sa atin. Mga magulang po at mga kapatid. Because, again, from that, we've been planted, rooted, and united to Christ, and now the growth is happening. The growth is happening. Next slide, please. The growth is happening. Now you are being built up. The growth is happening. Now you are now being built up. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Likewise, sa iglesia, dito po sa Taytay Church of Christ, sabi ng kapatid kanina, meron po mga ibang iglesia lokal na nag-celebrate po sila ng centennial. Andiyan na yung Cardona. Mga taga-Cardona, taas ang kamay. Ilang taon na po ang church sa Cardona? 100? 118. Nasaan ang taga-paralan ninyo? Umuwi ng Pampanga. Kamusta ito kay Francis? Taga-Murong. Saan yung mga taga-Murong? Nandito po. Centennial. May Brother Ruben. Ano ba yung Centennial? Nalagilo. Lambak. Ang mga taga-Lambak. May ilaw na po sa inyo. May taga-Lambak. May tingnan ko dito sa inyo. Sino ba? Yung mga Centennial. Centennial. Pusada. Nasa ba? Ilan taon na po sa Pusada, brother? Brother Sam, ilan taon na po Pusada po? Brother Sam, ang ating maninindigan. Ilan taon na po? Ha? 100? 101? Kasi, pero ito nyo, no? 60 years old ang Taytay. Still, nagpapatuloy. Kapon, nag-cornisical po kay Pastor Albert kahapon. All the way from Baguio, cornisical ako. Ilan doon kasama na, alam yun. Nag-traffic na. Nagpasok ko doon, nakita ko yung mga enter ko doon. Busy-busy sila, may mga nagluluto, may nag-aaris po ng mga
decoration and all. Pagkamay ko sa taas, busy siya, nagka-counseling, nagkakasal. Sabi ko, ayos siya. So, ang punto ko lang, gusto ko lang bigapin, yung tulong-tulong ay tulong-tulong ng mga kapatid. Mahalaga po yun eh. Kagabi, nag-usap kami. Sabi ko, kamusta naman yung ano? Ay, huwag ka magalang doon. Naka-delegates na yung mga kapatid natin. Kasi, ganun po dapat ang iglesia. Tulong-tulong tayo. Kasi pag walang tulong-tulong, ay kanya-kanya tayo. Kasi tandaan po natin, ang iglesia nagtutulong-tulong, pagpapakita po yan, na itong iglesia nito, nakatanim ang kanilang pananampalataya sa Panginoon at nilagyan po ng Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng iglesia na ating pinagbibilangan. That is why, kahit ilang taon pa ang idagdag sa atin ng Panginoon, ang iglesia nito na ating pinagbibilangan, hindi tayo magigiba, hindi babagsak, hindi kukupas, hindi mawawala. Pwede po ba natin pagkakaroon natin ng Panginoon? Because indeed, my brothers and sisters, we've been planted, rooted, and united to Christ, and now the growth is happening. And now you are being built up. Kaya tignan mo, sabi niya na, next slide. From an agriculture metaphor to an architecture or architectural one, sinasabi ni Pablo, he says to walk in Christ, being rooted and built up. Hindi hindi magigiba, hindi mapapahamak, hindi mawawala, hindi masisira ang pananampalataya na kay Kristo itinayo. Sabi po niyan, tuloy po, sa oras ng unos, hindi dapat mangamba ang isang Kristiyano kung ang kanyang pananalig ay na kay Kristo. Marami na po, Luzon, Visayas at Mindanao. These past few weeks, these past few days, we have experienced itong earthquake na ito. Diba, nangyari sa amin sa Baguio, 4.8 ang earthquake. Sumunod, diba po, dyan po sa mula Cebu, tapos Luzon, tapos Tapang, 7.4, 6.9 magnitude. Siguro tayo, kayo po, nananalangin tayo, Lord, please spare our country. Lord, please protect us. Ilalo pa sa Baguio. May trauma na ang mga kababayan natin sa Baguio. As you all know, brothers and sisters, way back July 16, 1990 or 1991. And during that time then, I was in third year ako ng high school ako din. Marami namatay, hindi ko namatay, para po sa mga new generation, para sa inyong kaalaman. And you can check that out sa Google or sa YouTube. Kaya dito, makikita natin, kapag ikaw isang pananampalataya, ang pananampalataya mo ay nakabaon kay Kristo sa oras ng unos, hindi dapat magamba ang isang Kristiyano kung ang kanyang pananalig ay na kay Kristo. Di ka dapat mag-alala. Kasi rooted ka ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay itinanim. Ang pag-ibig ng Panginoon ay binigay sa atin. All we have to do is to accept that pag-ibig na yan. That's why in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's the thing, that's the truth, coming from Jesus Christ, coming from the Lord. Kapatid, kaya nakita niyo po, itong image na yun. Sabi niya, no, di ba? Kasi the image, yung pagkakaiba ng rooted sa build up. Paul, he used to say, yung ginamit niya salita dito, dun sa verse 6, about rooted. Dun sa verse 7, about build up. Nakita niyo mo, rooted. Kung ikaw po ay titingin, let's say, dun sa physical na paningin, hindi mo makikita ito. Hindi mo makikita. Right? Hindi mo makikita yun. Kasi nasa ilalim ka eh. Ang makikita mo lang ito. Diba? Kapag rooted yan,
Nagkambyo si Apostol Pablo doon sa bitnap. Ito naman, nakapatong naman sa lupa. Isip, kitang-kita mo ng physical eyes mo, di ba? Ito, makikita ng physical eyes mo, ito lang. Pero, malalim, maugat, matibay ang nasa ilalim. So, what is the point? If you claim that you are rooted in Christ Jesus, do not worry. Dahil makikita yan kung talaga bang rooted ka kay Kristo. Nakita niyo po yung mundo. On how you think, on how you walk, on how you live, makikita kung talagang pinapamuhay natin si Kristo. Na kiniklaim natin that we are rooted in Him. Kasi makikita yun eh. Pag sinabi mo, Kristiyano mo, mananampalataya mo, may takot ako sa Panginoon. Tapos ito pa ngayon. Alam niyo ba't ang banal na aso? Banal na aso, santong kabayo, natatawa ako sa iyo. Alam mo yun? Ang sabi doon sa amin din, may isang matanda, may hawak na rosaryo, mata niya ay, tignan niyo yung katabi niyo. Mata niya ay nakapikit. Tapos nung bumangga daw yung jeep, napamura ang alin. Santong kabayo. Natatawa ako. Isip. So ibig sabihin natin mga kapatid, kahit magdala ka ng Biblia, kahit marami ka pang alam na Bible verses, kung hindi nakikita sa buhay mo yung binababasa mo, useless. No bearing. Paniwala. So kailangan ipakita sa atin ng mga tao that we live in Jesus Christ, that we have Jesus Christ in our life, so that they will know about Jesus Christ who's in us. Matthew chapter 5 verse 16. Matthew chapter 5 verse 16. 1, 2, 3, go. Let your light so shine before men. So tayo, ano masunod? So that? Kasi, para maluwalhati ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay na meron tayo na nagliliwanag sa iba. Ito yun. Makita sa atin na lumalago tayo. Ano po? Bunga ng ating pagkakatatag, ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. And lastly, number 3. Establish in the faith. Based din po ito sa Colossians chapter 2, verse 6 hanggang verse 7. Establish in the faith, mga kapatid. This is about the spiritual maturity and steadfastness in one's beliefs and practices rooted in the teachings of Jesus Christ. Alam nyo, tayo, di ba, naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya nga sabi natin, seekers the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Minsan tayo po nag-exit sa ministry. Nawawala sa ministry. Naalala ko lang po yung isang quotation. Tingnan nyo ang quotation. Sabi nyo sa quotation, do not waste your time chasing the butterfly. Alam nyo butterfly? Do not waste your time chasing butterfly. Instead, fix your garden and the butterfly will come. You see? Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin, huwag mong pagkaksayahan ng panahon yung mga bagay sa mundo. Dahil ang mga bagay sa mundo, mawawala eh. Instead, pagkaksayahan mo, ng panahon, sabi nga ng iba, yung mga bagay mo na talaga ibigay mo yung buhay mo, hindi naman naksaya. Ibig sabihin, you should fix your relationship with Jesus Christ. You should fix your garden.
Pagandahin mo yung garden. Huwag mo na sayangin ang oras mo. Hanap ka ng hanap ng butterfly. Pagandahin mo yung garden mo and the butterfly will come. So same thing with our relationship with Jesus Christ. Pagandahin mo yung pinasal mo kay Kristo, magkaroon ka ng intentional na devotion, magkaroon ka ng oras sa Panginoon, and the blessings will come. Patatagin mo ang pananampalataya mo. That's why this is about spiritual maturity and steadfastness in one's beliefs and practices rooted in the teachings of Jesus Christ. Alam niyo yung kanta kanina, di ba? Iligtas sa Kristo'y mana, ipagnilang niyo sa lahat ng tao at Everybody! Everybody! Okay, pag si Brother Albert ang tanong ko. Sabi diyan, mga kapatid, Proverbs chapter 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Lahat tayo gusto natin maging magtagumpay, di ba? Amen? All of us, we want to be successful. Gusto mo natin maging magtagumpay. Mangyayari lang po yan. If we're going to put Jesus Christ in our life, if we're going to commit ourselves to Jesus, and the Lord will bless us in return. In Psalms chapter 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your. Alam niyo kasi, minsan po, yung oras po ng iba, sa iba sila natutuwa. Pero sabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Establish as the idea of making firm or reliable so as to make secure or inspire confidence. Pag sinabi natin establish, hindi na yan mag-move. Establish na eh. Firm na eh. Hindi na yan mawawala. Ibig sabihin, sa turo at aral, hindi na po tayo mawawala. Amen po? Alam mo na, yung turo at aral, hindi ka na mawawala. Naninindigan ka dyan dahil alam mo, yan ang sinasabi ng Biblia, yan ang tinuturo sa ng Biblia, yan ang dapat panghawakan. Kaya sabi dyan, let your roots grow down into Him. Patatagin natin, magkaroon po tayo ng devotion, magkaroon po talaga tayo ng firm commitment to the Lord. Ano po? And let your lives be built on Him. Then your faith will grow stronger in love, di ba? And you will overflow with thankfulness. Grow, live, grow, sabi dyan, stronger in love, then mag-overflow. Hindi po tayo magpapalaki ng ating Panginoon. Kaya nga, last thing, sabi dyan, mga kapatid, hindi magigiba, hindi mayayamig, hindi magbabago, at hindi mabubuwal ang turo at aral na kay Kristo nakatanim. Kapatid, makalipas po ang 6 na dekada. Kamusta na po kayo? Taytay Church of Christ. Nawa, wala na pong madaling matukso, wala na pong madaling matisod, wala na pong matampuhin, wala na pong, alam mo yun, wala na namumuli. Dapat nagmamature na. Sapagkat hindi magigiba, hindi mayayanig, hindi mababago, at hindi mabubuwan ang turo at aral na nakay Kristo nakatanim. Kaya nga sa huli, patuloy nawa na mag-ugat ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli mga kapatid, sa ngalan po ng aming pamilya, sa ngalan po ng Church of Christ Advice na aming pinaglilingkuran sa Baguio, we would like to greet you a blessed, happy 68th anniversary Taytay Church of Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Happy anniversary. God bless everyone. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na naalala ko lahat ng isa tayo.
Ang sabi ng bata, Pastor, malapit na po kami, malapit na po sa amin. Hindi ko po matingnan yung aming bintana. Baka wala po makitang isang puting panyo ng panahon sa aming bintana. Alam niyo, sabi niya, Pastor, pwede ba kayo na lamang ang tumingin upang hindi ko makita? Ito ang sabi ng pastor doon sa bata, ang sabi niya, Iho, wala akong nakita ang puting panyo sa tapat ng bahay niyo, sa bintana niyo, wala. Pero alam niyo bang sinabi ng preacher? Ang inyong buong garden ay punong-puno ng puting tela. So meaning to say, tinanggap ang paghingi ng tawad ng bata ko at nagsasabi, welcome home, anak. Brothers and sisters, alam niyo yung larawan ng mga magulang, yes, God, our God. Ang Diyos na madaling magpatawad di po ba? Di po ba doon? Ang Diyos nagpapatawad. Because all of us, the Bible says is this, lahat tayo, hindi nakabot sa pagwalati ng Diyos because of sin. Walang matuwid, walang kahit isa. At ang sabi ng Bible, in Romans 6:23, the wages of sin is death. But praise be to God. Because God is love, ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sino man ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. This afternoon, baka mayroong isa, dalawa, o tatlo na wala pa sa ating Panginoon. Kaibigan, this is the time. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya sa ating pag-amin ngayon, huwag mong ikahiya kapatid ko, kaibigan ko, isang hakbang mo lang mula dyan hanggang dito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya po sa mga sandaling ito, sabay-sabay po natin gawin ang awit na panyayang ito. Hallelujah! Naadiyahan kita kapatid. Naadiyahan kita kaibigan. Lumapit ka. Huwag mo siyang ikahiya. Ang Panginoon, kung siya'y nasa krus, hindi niya tayo naikuha. Hindi niya tayo naikuha. Hindi ba Diyos? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang nagmamakahiya sa atin sa lupa ay ipagmamakahiya ko rin naman sa langit. Kaya sa mga sandaling ito, look at Jesus on the cross. Ang mga tao, tinitigan niya habang siya'y nakapako sa krus. Ito yung mga tao na kung saan na nagsasabi nung pumasok siya sa Jerusalem na nagsapit, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Subalit nung panahon na yun, ang kanilang mga sinisigaw, iba ko sa krus, iba ko sa krus. Pero ang lumabas sa labi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya sa mga sandaling ito, lumapit ka kapatid. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. Accept Jesus as your personal Savior. Gaya ng sinabi ko kanina, ngayon ang araw ng kaligtasan.
mga sandaling ito, maraming salamat po sa mga salita ng buhay na amin pong napakinggan. Ipinaalala ng aming speaker, Panginoon, ng bawat isa sa amin na kami ay maging matibay upang sa ganon sa lahat ng uri ng problema na dumating sa buhay namin na kami patuloy na magiging matatag. Salamat po sa buhay ng aming tagapangaral, ng aming speaker. Continue to bless him. Continue to bless ang kanyang may bahay, ang kanyang mga anak, ang kanyang ministry. In the mighty name of Jesus, our Lord. Amen, amen, and amen. Ano po po ang tulungan? Nandito po tayo sa bahagi na makikiisa sa tulong ng Panginoon para
po doon sa magtitake ng Lord's Supper. I understand that kanina inapunta po sa inyo yung dalawang elemento, yung tinapay at saka yung masala. Ano po? So bago po natin ito tanggapin, ilang talata ay po babasahin upang minsan para magpaalaala sa atin sa katawan at dugo ni Kristo. Isagisag ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Sa unang Pedro, kabanatang 3, ang talata po ay 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa unang Korinto, kabanatang 11, ang talata po ay 24 at 25. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25. Matapos maghapunan, lumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Maging karagdagan po nawang pagpapala at pagbubulay-bulay po natin bago tanggapin ang tinapay at sarap. Ay po, manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong kabutihan sa TCC. Ngayon, kami ay nagtiriwang ito. At salamat din sa presensya ng bawat isa. At ang iyong lingkod ay nasangkapan upang magatid ng iyong kanyang salita. Narito po ang tinapay na sumasagisag sa katawang ng bayuwi sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ganun din sa katas ng ubas ng saro na larawan ng iyong dugo na nabuhos para sa kanya. Alam namin na kilang Ama, ito po ay aming ipinagdiriwang. Magkaman ito ay 5 taon na nakalaraan at si Kristo ay nagtiriwang dito sa lupa. Subalit alam namin, napakahalaga nito. Basbasan niyo po, bendisyonan at maging karagdagang pagpapala nawa sa bawat isa sa amin. At patawad din po sa ating mga